Alright mga kaibigan, marami tayong pag-uusapan ngayong araw na to na may kinalaman ngayon sa ating West Philippine Sea. Umalma o tinutulan ng Department of Foreign Affairs ang panibagong inilabas ng China na implementing rules and regulation para palakasin mga kapatid ang kanilang kontrol dito sa may Baho de Masinloc o tinatawag nilang Huangyan Dao. No? At mga opisyal, mga kapatid, nagbabatikusan ngayon at nagsasagutan kaugnay din dito sa West Philippine Sea. Pag-usapan natin yan mga kapatid, samahan ninyo ako. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Tulad ng dati, magbibigay lamang po tayo ng komentaryo at reaksyon, pero sa pagkakataong to gusto ko makibahagi kayo bilang mga Pilipino dahil ito'y may kinalaman sa West Philippine Sea, which is dapat lahat tayo mga tol, kahit ano man ang kulay mo sa politika, nagkakaisa. Iisa lang dapat ang kulay natin dito. Iisa lang ang ating bandila, iisa lang ang ating bansa. No, so samahan ninyo ako at pag-uusapan natin tong mga issue ngayon sa West Philippine Sea. Pero bago natin to simulan, kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So ang unang balitang papanoorin natin, ito mula rito sa Balitang Hali, mula rito sa GMA News. No, inalmahan ng DFA, Department of Foreign Affairs, ang inilabas ng China na implementing rules and regulations. Ano to mga tol? Samahan ninyo ako. Sa ibang balita, tinututulan ng Department of Foreign Affairs ang inilabas na bagong implementing rules and regulations ng China kaugnay sa pagkontrol nila sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Patuloy naman daw ang pagpapaganda sa ugnayan ng Pilipinas at China sa larangan ng kalakalan sa kabila ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Dapat naman kasi talaga hiwalay yun eh. Pagdating sa kalakalan, pagdating sa trade, di ba? Hiwalay yun. Ibang usapan yun mga tol eh. Pero pagdating dito sa pagkontrol kasi nila sa West Philippine Sea, doon tayo nagkakaroon ng problema eh. Di ba? Nakuha nila yung control dito sa Baho de Masinloc. Kung di ako nagkakamali, 2012 mga tol, matapos magkaroon dyan ng standoff, di ba? Dahil nga nagtangkang arestuhin ng ating mga otoridad yung ilang mga Chinese fishermen dyan na nangunguha ng mga illegal, alam ko, mga clams, di ba? Mga sea turtle ba o pating, di ba? Aarestuhin sana sila kaso nagdatingan yung mga warship nila at nagkaroon ng standoff dyan. Matagal din yun mga tol, no? At nagkaroon ng kasunduan at umatras din sila, pero yun ay kalokohan lang pala. Bumalik sila doon at hinawakan na nila ang Baho de Masinloc at hindi na nila binitawan. Dati nakakapangisda pa dyan ang mga Pilipino, ngayon hindi na. So after noon mga kapatid, tayo ay nagsampa ng reklamo dito sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands, at yun nga, nanalo ang Pilipinas, napawalang bisa mga tol yung claim ng China na 9-dash line nila. Pinaboran tayo ng korte, nagkaroon tayo ng arbitral award, pero since 2016 hanggang ngayon, bagamat isineselebrate natin yung pagkapanalo natin, pero hindi natin yan na ipapatupad ba hanggang ngayon dahil nga hindi kinikilala ng China yung arbitral award na yan at para sa kanila yun daw ay walang bisa at illegal. So ngayon, naglabas pa sila ng panibagong implementing rules para palakasin ang kanilang pagkontrol dito sa Scarborough Shoal. Well, talagang tututulan dapat natin yan, no? Hindi pwede yun. Balitang hatid ni JP Soriano. Inalmahan at kinontra ng Department of Foreign Affairs ang muling paglalabas ng China ng implementing rules and regulations sa Scarborough Shoal o Huangyan Dao kung tawagin ng China. Ayon sa mga lumabas na ulat, layunin ng mga regulasyong ipatutupad ng China na lalo pang palakasin ang kontrol nito sa Scarborough Shoal. Naku. Kabilang raw dito ang mga routine patrols para agad maimbestigahan at maaksyonan ang mga ituturing ng China na paglabag sa kanilang batas. Grabe, no? Tindi, no? In the same manner, we reject this declaration issuance of the different agencies from China, and we call on
China to refrain from implementing any measures to withdraw their issuances and respect the Philippines' sovereignty. Parang ganito lang yan para mas madaling intindihin ng ating mga kababayan. For example, may bakuran ka. Bakuran ka, sa'yo yan. Pero yung kapitbahay mo na taga dun sa kabilang barangay pa, actually hindi mo na nga kapitbahay yun di ba? Taga kabilang barangay pa, gusto siya ang magbibigay ng rules and regulations doon sa bakuran mo. Kung ano yung pwede mong ilagay o sila yung gustong maglagay, magtanim dyan sa bakuran mo. Tanong, papayag ka ba? Bakuran mo yun. Hindi ka pwede maghukay, hindi ka pwede magtanim, hindi ka pwede pumunta doon. Kasi ganun yung gusto nilang gawin. Napakalayo nila dyan sa Bajo de Masinloc, mga tol. Napakalayo as in. Pero tignan mo, sila yung nagpapakagala-gala dyan. Dyan sila nagsasagawa ng mga drill-drill nila. Pag yung mga mangingisda natin pupunta dyan, tinataboy nila, winawater cannon yung ating mga barko. Ang paglalabas ng China ng mga patakaran sa inaangkin nitong Scarborough Shoal, dati na rin tinugunan ng Philippine Embassy sa Beijing. Ayon kay Philippine Ambassador to Beijing sa eksklusibong panayam sa kanya ng GMA News. I think we have addressed this issue. Of course, we oppose unilateral actions like that. And I think that's where we stand. That's where our department's position is. Kasabay nito, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na hindi bababa sa 48 Navy ships ng China ang namataan sa West Philippine Sea. 48, 48 Kabilang dito ang mga barko ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China warships na namonitor sa Ayungin Shoal at Scarborough Shoal. Nakarating na rin sa Department of Foreign Affairs ang mga ulat tungkol sa sinasabing military drills ng China. What we can assure our public is that the AFP, the PCG are continuously monitoring these incidents, and the Philippine government is committed to protect our interests, uphold our sovereign rights and jurisdiction. Ngayon, bakit natin to pinag-uusapan, mga tol? Para lang maipakita natin sa inyo na ang Pilipinas, bagamat tayo'y inaapi, bagamat tayo'y hinaharas, at bagamat tayo'y inaagawan, mga tol, ng katubigan, is namamalagi pa rin tayo doon sa side na pakikipag-negosasyon o pakikipag-dialogo sa kanila. Hindi tayo gumagamit ng dahas. Hindi tayo gumagamit ng kahit na anumang bagay na pwedeng pagmulan ng mas matinding gulo. Ibig sabihin, pwedeng pagmulan ng gera. Dinadaan lagi natin to sa diplomasya, mga tol. Diba, ito, Department of Foreign Affairs ang nagsasalita ngayon at inaalmahan natin itong gustong ipatupad ng China na implementing rules and regulations para kontrolin ang isang lugar, no, ang isang bahagi na nasa loob mismo ng ating West Philippine Sea. Ngayon, mga tol, pag-usapan natin ito sa isang balita. Mula rito, mga kapatid, sa News 5 Everywhere, no? Hinamon ni VP Sara si Secretary Gibo Teodoro na pangalanan kung sino yung mga opisyal na tinutukoy niya bilang pro-China. Kasi kung naaalala ninyo, mga tol, di ba nagsabi si Secretary Gibo Teodoro na yung mga pro-China na opisyal daw is mas magandang magbitiw na lang. Since wala nga siyang pinangalanan, naghihintay lang tayo kung sino-sino yung mga taong kikibo o magre-react, mga tol. So may mga ilan na nag-react dyan, kasama na nga dyan si Representative Pulong Duterte, mga tol. So ngayon dito, nagkakasagutan ngayon ng mga opisyal. Dito ayokong bumahagi o ayokong pumanig sa kahit na anumang side kasi politika yan Ayokong mabigyan tayo ng kulay na DDS ka, pro-BBM ka. No, mga tol. Kaya hayaan ko kayo dyan magsalita o kayo, hayaan ko kayo magbigay ng komento dyan. So pakikinggan lang natin kung ano yung kanilang mga pahayag. Tapos magbigay tayo ng mga slight commentary lang, mga tol, no? So panoorin natin mula naman dito sa Frontline Tonight sa News 5 Everywhere. Ang mga opisyal ng gobyerno na maka-China. Yan po ang hamon ni VP Sara Duterte kay Defense Secretary Gilbert Teodoro. Sinabi yan ng bisay matapos ang pahayag ng kalihim na magbitiw sa pwesto ang mga umano'y pabor sa China. Naunang sinabi ni Pero alam nyo, ako lang hindi naman na kailangan pangalanan pa. Yung mga obvious naman din, di ba? Hindi naman na kailangan pang sabihin. Kumbaga, kung nakikita naman natin sa pamamagitan ng kanilang aksyon, for example, tahimik sila kapag
winawater cannon ng China, yung ating mga Coast Guard, yung ating mga barko, tahimik sila sa bagay na ganon. Tapos kapag may ginawa ang ating otoridad, like for example Coast Guard o AFP, yun pa yung mismong kinagagalitan nila dahil nasaktan ang panig ng China, yun. Kailangan pa ba natin pangalanan yung mga bagay na ganon? But again mga kapatid, tignan natin kung ano ang punto dito ni VP Sara. Isidoro sa isang forum na mag-resign ng mga opisyal na pumapabor sa China hinggil sa issue ng West Philippine Sea. Kung hindi rin daw sang-ayon ang mga opisyal sa polisiya ng bansa sa West Philippine Sea, ay questionin ito sa korte. Pero git ni VP Sara, mahirap magbitiw ng salita kung hindi tutukuyin kung sino-sino ang mga opisyal na pro-China daw. Kumbaga parang bato-bato sa langit na lang, tamaan wag magalit, no? Na itong pahayag ng Vice Presidente. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi mo naman pangalanan yung mga opisyal at syempre suspect kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan O anong masasabi ninyo mga kapatid doon sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na dapat daw is pangalanan kung sino yung mga opisyal na yun na nagde-defend o nagtatanggol sa China? Kasi kung wala daw pinangalanan, suspect lahat. Maging ang presidente, pwedeng maging suspect na pro-China, mga tol. Yan ay ayon mismo kay VP Sara. So ikaw, ano ang iyong masasabi dyan? Comment ka sa ibaba. May banat naman dyan si ML Party List Representative Laila De Lima sa kanyang post. Sabi rito, kailangan pa bang pangalanan? Halatang halata naman, sabi, parang yung sinabi ko kanina. Simple lang, yung mga tinatamaan sa pahayag na pro-China sila, patunayan nilang hindi. Tigil-tigilan nila yung pananahimik o pagtatanggol pa sa mga pangaalipusta, panggigipit at pangangamkam ng China sa ating teritoryo. Yan ay mismong galing kay Laila De Lima, no? Dating Senator Laila De Lima, ngayon ay congressman. Pero mga kapatid, tulad nga nung sinabi ko kanina, huwag tayo masyadong papalinlang sa mga bumoboka. Yung iba dyan, hindi naman talaga, pwedeng hindi sila pro-China, pero hindi rin sila pro-Filipino. Bakit? Bakit ko sinabing hindi pro-Filipino? Kasi kung pro-Filipino sila, mga tol, gagawin nila ang lahat, diba? Para hindi madehado ang mga Pilipino. Kaso pumunta ka sa mga public hospital, pumunta ka sa mga public schools, pumunta ka sa mga public transport, lahat mga tol, puntahan mo. Ang tatagal na nila diyang nakaupo pero tignan mo wala naman nagbago. Kapag pumunta ka sa mga public hospital at talagang syempre mahirap tayo, pupunta tayo sa public hospital para magpagamot, napakahaba ng pila sa mga emergency room, halos wala nang mahigaan, di ba? Kung matatawag ba nating pro-Filipino kung ganon ang kasi mga tol, pag pumunta ka sa ibang bansa, makikita mo yung napakalaking diferensya talaga kung gaano nila pinahahalagahan ng bansa nila. Diba? Yung iba dyan, nakikisimpatya lang. Yung iba dyan, mga tol, hindi ko sinasabing si Laila De Lima yun pero marami, mga tol, na mga nasa posisyon, ang ginagamit lang din yung issue rito sa West Philippine Sea para makakuha ng simpatya. Kaya wag tayo magpapatanso sa mga ganon. Pero tama rin naman, mga kapatid, yung sinabi rito ni Laila De Lima, hindi na kailangan pangalanan, di ba? Kasi makikita naman natin sa opinion at action nila. Tuloy natin. Sa X, sinabi niyang kailangan pa bang pangalanan ang mga pro-China kung halata naman sila. Mensahe pa ng kongresista sa mga tinamaan, patunayan nilang hindi sila pro-China. Dapat na rin daw tigilan ang pananahimik sa panggigipit at pangkakamkam ng China sa ating teritoryo. Paano nga ba papatunayan, mga tol? Sapat na ba yung kinukundina nila yung mga ginagawang aksyon ng China? Well, in some point, pwede rin naman yun. Pero ang pinaka dyan, mga tol, yung tutulong sila sa pagsulong ng Pilipinas para maipatupad etong ating 2016 Arbitral Award. No? Dapat tutulong sila doon. Tutulong sila, magbibigay sila ng suggestion sa government, magkaisa sila para tuluyan nating makontrol kung ano yung dapat na sa atin. Hindi yung tipong sila dyan yung nagbabangayan, no?
Kapag ang China nananakit sa atin, tahimik. Kapag tayo ay nagsasalita tungkol sa China at nag-react ang China, andyan sila, naka-defend sila sa China, di ba? May mga ganun mga tol eh. Yung iba pa gusto mag-sorry ang ating mga opisyal kapag nasaktan nila yung feelings ng mga Chinese officials. Like for example, yung ginawa dati ni Commodore Joy Tariela, di ba gumawa siya ng caricature ni Xi Jinping? Gusto nung iba mag-sorry si Tariela doon sa China dahil nakasakit siya ng damdamin. Pwede. Pero yung China gumawa ng AI-generated video na ang Pilipino ay tinuturing sa unggoy. Wala tayong marinig na wala tayong narinig mga tol na kahit na anong pagkondena. No? So tulad nung sinabi rito ni Laila de Lima, kailangan pa bang pangalanan? Gusto kong makuha yung komento ninyo mga tol tungkol dyan. Unang pinagtanggol ng palasyo ang pahayag ni Teodoro na magbitiw ang mga pro-China. Ikinaalarma rin daw ng palasyo ang pahayag ni Congressman Pulong Duterte na tila dinidemonize ni Teodoro o pinagmumukha niyang masama ang China. Patunay raw ito na tila nag-uurong-sulong ang katapatan ng kongresista sa ating bansa. Unang nanawagan ang AFP na walang kulay, reliyon o politika ang usapin sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesman Colonel Francel Padilla, iisa dapat ang puso ng mga mamamayang Pilipino. Tama, di ba? Dapat tulad ng sinabi ko kanina, regardless kung ano ang political color mo, DDS ka man, BBM ka man, dilawan ka man, dapat pagdating sa ating bansa, iisa lang ang kulay nating lahat. No? Tayo'y pare-parehong mga Pilipino, dapat nagkakaisa tayo dyan. Atin ang West Philippine Sea. Nakasalalay rin daw dito ang supply ng pagkain at enerhiya ng bansa. Samantala, nagpatutsadahan sa social media si Anak ko, ayan na. Pulong at PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela. Git ni Pulong, hindi raw ibig sabihin na wag i-demonize ang China ay kinakampihan na raw niya ang China o di kaya isinusuko na niya ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Totoo rin naman. No? Hindi naman ibig sabihin na wag i-demonize ang China. Ibig sabihin naman na kinakampihan ng China. Kasi ako minsan, sinasabi ko, hindi ko sinasabing i-boycott nyo lahat ng mga Chinese product. Hindi ko sinasabi yun. Sabi ko nga, ako, I love Chinese food. Diba? Minsan may mga gamit tayong made in China. Yung mga kotse na China brand is tinatangkilik dito sa Pilipinas, diba? Yung mga BYD, yung iba pa, sobrang lakas niyan sa merkado. So, hindi naman ibig sabihin nun is mga pro-China tayo, diba? So, tama rin yung sinabi rito ni Rep Pulong. Tinanong din ni Pulong si Tariela kung kailan ba naging trabaho ng Coast Guard ang makialam sa foreign relations. Sa huli, bumanat si Pulong kay Tariela kung kumusta na raw ang 10 milyon niyang monthly ayuda na balang araw ay kikwestiyonin daw. Issue! Wala namang konteksto o paliwanag dyan ang kongresista. Ang sagot naman ni Tariela, bakit siya raw ang kinagagalitan gayong China ang nanggigipit sa mga Pilipino? May point din. Bakit nga naman si Tariela ang kinagagalitan at China ang nanggigipit? China ang nangwa-water cannon. China ang lumalapit dito sa ating bakuran at sila pa yung maaangas dyan sa karagatan. Pero bakit opisyal ng Pilipinas ang kinagagalitan? May point nga din naman. No? Ano sa tingin ninyo? Pwede kayong magbigay ng komento dyan. Sabay tanong kay Pulong kung pro-China rin ba ang mambabatas. Git pa ni Tariela, hindi politika ang laban ng bansa sa West Philippine Sea at hindi raw siya nagpapagamit kanino man. Tinanggi ni Tariela na may natatanggap siyang 10 milyong piso. Sabay banat na kamusta na raw ang 51 million pesos na binanggit ni dating Public Works Secretary Cathy Cabral. Nako po, walang 10 million akong ayuda pero kamusta naman ang 51 billion pesos na binanggit ni Yusek Cabral noong nakaraang taon? Naubos na ba? Aba. Nagre-rebat si Rear Admiral J. Tariela mga tol. Naku po. Alright mga kapatid. Pinanood lang natin at binigyan natin ng kaunting reaction, komento. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, di ba? Wala tayong kulay ng politika. No, may mga pahayag silang yes, na may punto naman tulad nung sinabi ni Pulong Duterte, hindi naman ibig sabihin na wag i-demonize ang China, ibig sabihin ay pumapabor na sa China kasi minsan ako sinasabi ko rin, hindi naman natin kaaway ang mga Chinese, di ba? Hindi naman natin
tinatalikuran yung mga produkto. Ako personally, I love Chinese food, di ba? Pero pagdating sa usaping West Philippine Sea, mga tol, doon tayo may problema. Di ba? So doon naman din sa sinabi ni VP Sara, mga tol, is suspect lahat kapag hindi pinangalanan. Pero ayon naman kay Laila De Lima is kailangan pa bang pangalanan kung nakikita naman sa gawa. Kumbaga parang action speaks louder than voice. Kumbaga parang ganun no? Ngayon bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dyan? Pwede kayo magbigay ng inyong sariling komentaryo at opinion sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli. Peace out.